Madilim ang kalangitan habang pausbong pa lang ang siguradong mainit at matirik na araw. May ilan ng mga motor ang dumaraan sa madilim at mapunong lugar na iyon. Puno ang kotse nila ng mga gamit mula sa loob at maging sa ibabaw nito. Malamig ang simoy ng hangin at maririnig na ang tilaok ng mga manok sa bakuran. "Nakakatakot naman dito," komento ng papa ni Brian habang nagmamaneho ng sasakyan nila. Halos walang ilaw sa gilid ng mga daan. Ang mga bahay din na naroon ay mga luma at mukhang noong araw pa. Madalang din ang mga establishmentong nakatayo, malayong malayo sa Maynila na kanilang kinalakihan. Nako, hindi yan. Dito ako lumaki at wala namang aswang. Tugon ng mama ni Brian na nakaupo sa harapan. Nasa labas lamang ang mga mata ng binatang si Brian. Hindi niya alam kung paano siyang makakasabay sa pamumuhay ng mga tao doon. "Ma, parang wala naman akong lilibutan dito," komento ni Brian at napapailing. Mainam nga yun. Gala kang bata ka eh. Ani ng nanay nito at napapailing din. Ilang sandali pa ay huminto na ang sasakyan nila sa tapat ng isang bahay. Agad na bumaba si Brian upang mapagmasdan ang bago nilang titirhan. Bumukas agad ang bibig nito ng mapagtanto na gawa iyon sa kahoy at kubo. "Oh, ano? Nagrereklamo ka na?" tanong ng papa niya nang makita ang reaksyon nito. "Dito ba talaga tayo titira?" Hindi niya makapaniwalang tanong sa mga magulang. Oo, aba Brian. Alam mo naman na naghihirap tayo. At saka kung tutuusin, ito na ang pinakamaayos na bahay dito. Tingnan mo nga ang lahat, lumang-luma na. Ani ng nanay nito. Luminga si Brian at doon nga'y nakita niya na wala silang kapitbahay na mas maayos na tirahan kaysa sa kanila. Oy, ayan na pala kayo. Bumukas ang pinto at lumabas ang lola nito. Sabik na sabik ang ngiti nito nang pagbuksan sila ng tarangkahan na gawa rin naman sa kahoy. Maraming mga punong nakatinim sa bakuran nila at maging iba't ibang mga halaman. "Maaga kaming bumiyahe, ma, para makapagpahinga rin kami," sagot ng papa nito at nagmano sa lola niya. Agad naman din na lumapit si Brian sa kanya. "Mano po, lola?" Aniya at kinuha ang kamay nito. Aba, ang laki na ni Brian ah. Binatang binata. Matangkad pa sa atin. Mahina itong malakhak. Naku ma, maraming chicks yan. Komento ng nanay nito. O siya, tara na sa loob. Magluluto ako ng almusal total ay malapit na ring mag-aalas 6 ng umaga. Agad naman nilang pinagtulungang ipasok at buhatin ang lahat ng gamit nila. Pagpasok sa bahay ay agad na naglakbay ang mga mata ni Brian. Malamig naman sa loob, maayos at malinis din iyon. At talatang hindi pinapabayaan ng lola ni Brian. Halos mapuno rin ang isang pader na mga medalya ng nanay ni Brian at mga litrato nila na nakasabit din sa mga haligi.
Mukhang maraming alaala sa bahay na iyon. Dito na ang kwarto mo, Brian. Huwag kang maarte at ayusin mo na ang mga gamit mo. Bilin ng mama niya at masama siyang tinignan. Napakamot na lamang sa ulo si Brian bago agad na inayos ang mga damit at gamit niya sa kwarto. Maliit lang ang espasyo nito. Sakto lang talaga sa isang tao. May isang papag doon at kama na nakarolyo, tsaka 2 unan at isang kumot. Walang aircon katulad ng bahay nila noon na lahat ng kwarto ay may aircon. Ngayon ay tanging isang electric fan lang ang mayroon. Maliwanag at gising na ang matirik na araw nang nayari si Brian sa pag-ayos ng mga gamit niya sa kwarto. Sa isang bintana na gawa sa kahoy ay namataan niya ang katabing bahay nila na abala sa pagwawalis ng bakuran. Humahalimuyak na rin ang iba't ibang almusal na niluluto ng mga kapitbahay nila. Ang amoy ng sinangag na kanin, tuyo, kamatis, itlog, kape at iba pang mga pagkain sa umaga. Brian, halika na at kumain. Naroon na si mama at papa mo. Pagaya sa kanya ng lola nito. Naka-enroll ka na ba? Tanong ng lola niya. Opo, may kaibigan daw si mama sa public school dito kaya nakalipat po kaagad ako. Hahabol na lang po ako sa mga lessons. Paliwanag niya. Mainam. Mainam iyon. Sigurado marami kang magiging kaibigan dito. Sa buong maghapon na iyon ay nananatili si Brian sa bahay. Kinabukasan din kasi ay diretso pasok na siya sa bagong paaralan niyang papasukan. Iyon ang unang beses na mag-aaral siya sa pampubliko na paaralan. Buong buhay niya ay sa pribadong paaralan na siya nag-aaral. Ma, bagong salta lang ako rito. Ano naman ang magiging alam ko sa lugar na ito? Ni hindi ko nga alam saan ako mag-aaral. Naiinis na pahayag niya sa nanay niya. Brian, nasira ang sasakyan. Ako naman ay may trabaho, ang papa mo ay mayroon din. Hindi ka naman pwedeng ihatid ng lola mo. Galit na saad ng nanay ni Brian. Brian, sumabay ka na lang kaya kay Chris eh. Suwestyon ng lola niya na nagwawali sa bakuran. Ayun at paalis na rin. Doon siya nag-aaral sa papasukan mo. Mamasahin na lang kayo. Napukaw na mga mata nito ang isang babae. Suot ang puting blausa at berde na palda. Pinagmasdan niya ang bahay nilang maliit at halatang noong araw pa. Hamak na mas nakakatakot iyon kaysa sa tirahan nila ngayon. Oo nga Brian, sige na. Ani ng tatay nito. Pero pa, Chris malakas na tawag ng lola niya sa kaidaran niyang babae. Nilingon sila agad nito at tumawid papunta sa bahay nila. Ano po iyon? Tanong ng dalaga. Baka pwede mong isabay ang apo ko, papasok. Bago kasi sila rito kaya hindi pa alam. Pahayag nito at inaya si Brian na lumabas na ng bahay. Nakabusangot itong lumapit sa kanila. Transfer po? Tanong ng dalaga. Oo, pakisabay mo na nga. Sabi ng lola ni Brian. Sige po, wala pong problema. Sagot ni Gracie at sandali lang na tinignan si Brian. Sandaling nagtama ang mga mata nila. Kuya, sakay.
Malakas na tawag ni Chrissy at agad naman na may lumapit na tricycle driver na huminto sa tapat ng bahay nila Brian. Mag-ingat kayo ha. Salamat, Chrissy. Ani ng mama ni Brian bago na una nang pumasok si Chrissy sa loob ng tricycle. Nag-aalangan man ay sumunod naman agad si Brian sa loob at tinabihan ito. Walang kibaw si Brian at hindi na rin naman siya kinakausap ni Chrissy. Bayad po. Wika ng dalaga at inabot ang bayad niya. Sumunod naman agad si Brian na nagbayad. Anong section ka at anong grade? Tanong ni Chrissy sa kanya. Section 1, grade 10. Saan ni Brian kay Chrissy? Lumaki na ng kaunti ang mga mata ni Chrissy nang marinig yon. Kaklase pala kita eh. Section 1 din ako, grade 10 din. Wika ng dalaga at mahinang tumawa. Halika, sabay na tayong pumasok. Ani Chrissy at nanguna sa pagpasok. Nakasunod lang sa kanya si Brian. Oy, ayan na yung anak ng mangkukulam. Nahinto agad si Chrissy nang malakas na tumawa ang mga kaklase niya nang nasa may pinto pa lang siya ng classroom nila. Nakaramdam ito ng hiya kay Brian kaya iniwas niya ang mga mata niya sa kanya at naupo na sa upuan niya. Bago ka ba? Tanong ng lalaki nang sumigaw kanina. Oo, tugon ni Brian. Bakit ka sumama kay Chrissy? Mamaya kulamin ka ng nanay niyan. Nagtawanan sila ulit habang si Brian ay sandaling pinagmasdan si Chrissy na nakayuko at walang kahit na sinong tinitignan. Pagong ipag-uwi ni Brian sa bahay nila ay naglinis agad siya ng katawan at inayos ang higaan niya. 6:00 ng gabi ay nakaluto at nakahain na rin ang lola niya habang ang mga magulang niya ay hindi pa rin nakakauwi galing sa kanilang mga trabaho. Lola, kilala niyo po ba ang nanay ni Chrissy? Tanong niya habang sumasandok ng kanin. Dalawa lang sila na sabay nakakain ngayong gabi. Bakit mo naman natanong? Tanong ng lola niya at naglaho ang ngisi sa mga labi. Tinawag kasi siya ng mga kaklase namin kanina na anak daw ng mangkukulam. Kwento ni Brian. Napahinto ang lola nito at sandali lang siyang tinignan. Bumuntong hininga sa kalagitnaan ng kanilang hapunan. Kaya naman nahinto si Brian at tinignan ang lola niya. Totoo yun, Brian. Ani at diretso nang tinignan ang apong si Brian. Mga dalaga pa lamang kami. Ang kukulam na talagang pamilya ni Chrissy. Kasabayan din ng mama mo ang mama niya. Ang sabi niya ay noong nag-aaral sila ay nagsasanay na ang mama ni Chrissy na mangulam. Marami na rin silang nakaulam kaya hindi na bago kapag may sumusugod sa kanila at mga galit na galit. Kwento ng lola niya. Sa mga sumunod na araw ay nagkaroon na rin ng mga kaibigan si Brian. Hindi na rin naman niya nakakausap pa si Chrissy at napagtanto niyang wala itong kaibigan kahit isa sa paaralan. Alam mo pare, maganda naman si Chrissy. Ani ng kasama niyang habang nagmemeryenda sila. Yun nga lang, delikado. Baka bago pa may makalapit na lalaki dyan, nakulam na ng nanay niya. Mahina silang tumawa dahil doon. Bakit? Nangyari na ba yun dati? Tanong ni Brian. Natahimik sila at luminga sa paligid. Oo, tugon ng isa niyang kaibigan. Alam mo, may mga nanligaw na sa kanya dati.
Hindi naman namin alam na mangkukulam ang nanay niya. Pero may isang kaklase kami dati na niligawan siya at nagpunta pa ng bahay nila. Alam mo kung anong nangyari? Tanong ng kaibigan niya. Ano? Mabilis siyang sagot at puno ng kuryosidad. Binantaan ng nanay ni Chrissy na kukulamin siya. Isa pa, nakita raw niya na may kwarto sila ni Chrissy na puno ng mga gamit ng pangungulam. Hindi lumubay sa panliligaw kaya yon, kinulam ng nanay. Natadtad ng mga bukol sa katawan niya. Mabuti na lang at naalis din. Nangako na hindi naliligawan at guguluhin si Chrissy. Mahaba nitong kwento. Nakaramdam siya agad ng takot. Lalo na't batid niyang labas pa lang ng bahay nila Chrissy ay talagang nakakatakot na. Paano pa ang loob nito? Paano pa kapag nakita niya ang nanay nito? Hindi ko nga nakikita ang nanay niya eh. Hindi lumalabas sa bahay. Puro si Chrissy lang. Kwento ni Brian at nagtataka. Hindi niya akalain na may mga mangkukulam doon. Malayong malayo sa Maynila na walang ibang inatupag ang mga tao kundi ang kanilang mga trabaho. Pati pagmamarites eh. Right. Nang araw ng Sabado ay pahinga nila ni Brian. Day off day ng mga magulang niya sa trabaho sa bayan. Hoy, lumabas kayo dyan. Mga lahi kayo ng mangkukulam. Nagising si Brian sa pagkakaidlip sa malakas na hiyaw na iyon na nagmumula sa labas ng bahay nila. Mabilis siyang bumangon at lumabas ng kwarto niya. Nako, kila Chrissy iyon ha. Sigurado ko na may kinulam na naman ang nanay niya. Pahayag ng mama ni Brian habang nakasilip sa bintana ng bahay nila. Sumilip si Brian at may dalang itak ang lalaki kasama ang isang babae na nagwawala sa harap ng gate nilang gawa sa kahoy at alambre. Mga walang hiya kayo. Kinulam niyo ang anak ko. Malakas na sigaw ng babae at sinimulan ng batuhin ang bahay nila Chrissy. Isara niyo ang mga pinto. Mamaya ay madamay pa tayo rito. Ani ng papa ni Brian at agad naman na isinara ng mama niya ang mga pinto. Brian, magkain ka na lang sa lamesa. Huwag ka nang manood dyan. Bili ng mama niya at ibinaba ang kortina ng bintana sa sala. Nang maglunis na naman ay pumasok din si Brian. Wala ang isa nilang kaibigan. Hindi mo ba nabalitaan? Tanong ng isa nilang tropa. Ang alin? Tanong niya at puno ng pagtataka. Kinulam nila si Christian. Bakit hindi mo alam? Sumugod nga kila Chrissy ang mga magulang niya. Nasa harap niya lang ang bahay nila, di ba? Tanong nito sa kanya. Gulat na gulat si Brian at hindi iyon inakala. Sa sumunod na araw ay isa na naman niyang kaibigan ang wala at absent. Kinulam ng nanay ni Chrissy. Alam mo, natatakot na ako. Parang inisiisa ang barkada natin. Ani ng isa niyang tropa at nakakaramdam na ng takot. Teka, wala naman akong alam dyan. Hindi ko nga inaasar si Chrissy. Saad niya. Medyo nakaramdam ng konting takot si Brian hanggang sa isang araw na naman. Walang ginagawa ang anak ko sa anak mo. Lumabas ka dyang mangkukulam ka. Binubuli ng anak mo ang anak ko. Tandaan mo. Isa-isahin ko ang kagrupo ng anak mo. Halos hindi makatulog si Brian nang marinig niya at matunghayan ang pagsugod ng mga magulang ng isa sa mga kaibigan niya. Paano kung idamay siya nito kahit hindi naman niya inaano si Chrissy? Ikaw, Brian, ha? Baka kung sino-sino ang mga kaibigan mo.
Sigurado ko na gagawin ng nanay ni Gracie ang sinasabi niya. Ani ng mama niya sa kanya matapos nilang matunghayan ang kaganapan na iyon sa bahay nila Gracie. Dumaan pa ulit ang mga araw ay ganoon ang palaging ganap. Palaging may sinusugod at isa-isa ngang naglalaho ang mga kaibigan ni Brian na siyang dahilan kung bakit hindi nito maiwasang matakot sa bawat araw na dumaraan. Hanggang sa isang araw ay dumating ang araw na kinakatakutan ni Brian. "Ma!" Malakas niyang sigaw at punong-puno ng takot. Hindi siya makabangon sa kama habang umiiyak. "Brian, bakit?" Tanong agad ng mama niya at agad din naman siyang pinuntahan ng lola at papa niya sa kwarto. "Ma, hindi ko magalaw. Hindi ko magalaw ang paa ko. Ma." Natataranta at takot na takot niyang saad. Subukan mo." Wika ng mama niya, ngunit kahit anong pilit niya ay hindi niya iyon maigalaw. "Anong nangyayari? Nakakalakad ka naman kagabi ah." Ani ng papa niya. "Brian, umamin ka. Sige na." Nag-aalala at kinakabahan na saad ng lola niya. "Kaibigan mo ba ang mga anak nung mga sumugod sa nanay ni Gracie?" Natahimik si Brian at walang may sagot. Taimtim na nakatingin sa kanya ang mga ito. Naghihintay ng isasagot niya. "Brian, sumagot ka." Galit at nag-aalalang sigaw ng nanay niya. "Opo, ma." Sagot niya at nagsimula ng umiyak. "Diyos ko, apo." Ani ng lola niya at napadasal. "Sigurado kong nanay ni Gracie ang may gawa niyan." Galit na sigaw ng lola niya. "Ma, wala akong ginagawa. Hindi ko naman inaasar si Gracie. Wala akong ginagawa sa kanya, ma." Umiiyak na wika ni Brian. "Naniniwala ako sa iyo, Brian. Kakausapin ko ang nanay ni Gracie." Ani ng mama niya. Naiwan ng lola niya kasama si Brian habang ang mga magulang niya dumiretso sa nanay ni Gracie. "Gracie, ang nanay mo?" Tanong ng nanay ni Brian at binuksan ang gate nila nang walang kahit na anong paalam. "Nasa loob po." Agad na dumiretso ang mga magulang ni Brian sa loob at hindi na pinansin si Gracie sa labas. "Bakit kayo nandito? Trespassing kayo ah." Galit na saad nito nang masilayan sila. "Magkaklase tayo, Christina. Bakit naman kukulamin mo ang anak ko?" Galit na singal nito sa kanya. "Kasamahan ang anak mo sa mga umaapi sa anak ko." Galit niyang saad. "Walang ginagawa ang anak ko sa anak mo. Kaibigan niya ang mga iyon pero hindi niya sinasaktan si Gracie." Sigaw ng nanay ni Brian. "Gracie, magsabi ka ng totoo. Kinulam ng nanay mo ang anak ko. Hindi siya makalakad." "Gracie, magsabi ka ng totoo. Kinulam ng nanay mo ang anak ko. Hindi siya makalakad." Galit na sigaw ng tatay ni Brian kay Gracie. "Nanay, totoo po. Wala pong ginagawa sa akin si Brian." Ani at yumuko sa harapan nila. Natahimik ang nanay ni Gracie. "Alisin mo ang ginagawa mo sa anak ko, Christina. Kundi ay hahanap din ako ng mas malakas na mangkukulam. At ipapakulam kita pati ang anak mo." Sa gabing ring iyon ay nakalakad si Brian at binawi na ng nanay ni Gracie
ang kulam nitong ipinataw kay Brian. Mainam nang bumalik na lang kami sa Manila. Ayoko mapahamak dito si Brian, ma. Saad ng nanay ni Brian. Habang handa na ang mga gamit nila sa sasakyan at handa nang bumalik sa Manila matapos ang nangyari kay Brian. Dahil sa pangyayaring iyon at sariling karanasan ni Brian, napatunayan niya na totoo ang kulam at ang mga mangkukulam sa mga probinsya. Kaya pag may ganon kayong kapitbahay, napakaperwisyo sa ulo, sobrang sakit.